Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Munting Tinig channel. Ako po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kamusta ang ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo at bahagi ng Pilipinas? Nais ko lang pong sabihin na tayo pong lahat ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Ang pag-usapan natin mga kamunting tinig ay itong issue na tungkol po kay Sara, kay Aimee at saka kay Isko. Nais ko lamang po itong ulit-ulitin at ipaliwanag. Ipa-follow up po ito sa ating mga tagapagsunod, sa ating mga subscribers at sa mga Pilipino, mga matitino, na itong klaseng pangangampanya ay maihalin tulad natin sa negative campaigning. Kasi kung titingnan po natin, si Sara Duterte nag-i-endorso, lalong-lalo na dyan sa tumatakbong mayor ng Metro Manila, sa harapan ng kapatid ng ating mahal na Presidenteng Bongbong Marcos. Pero anong platform of government ang nilabas ni Isko na maging dahilan para suportahan ni Sara? Di ba wala tayong narinig? Pero itong si Sara Duterte, imbis na plataforma ni Isko Moreno, plataforma ni Aimee Marcos, ang kanyang ipapaliwanag sa tao, ang ginagawa ni Sara ang manira, mang-asar, at magpapakalat ng kasinungalingan sa sambayanang Pilipino. Ginagamit ni Sara Duterte ang kanyang posisyon bilang Vice President upang maimpluwensyahan ang taong bayan na sumunod sa mga kandidato na iniendorso niya kahit wala namang matino na mga plataforma na ipinapaliwanag si Sara kung bakit niya sinuportahan ang mga kandidatong itinataas niya ang kanyang mga kamay maliban lamang sa sila po ay magkaibigan. Isipin ninyo mga kamunting tinig, lahat po ng mga nanonood dito po sa aking channel. At kayo din po, mga Duterte diehard supporters, i-evaluate po ninyo, tingnan po ninyo, pakinggan po ninyo ang bawat mensahe ni Sara Duterte sa mga panahon na nag-i-endorso siya ng mga kandidato. Pagpalagay natin dito kay Aimee Marcos. Inendorso ni Sara Duterte ang kandidatura ni Aimee pero hindi niya ipinaliwanag kung bakit niya sinusuportahan si Aimee sapagkat nasasapawan ng kanyang inis, galit at panibugo sa administration. That is the reason why hindi kaya ni Sara mangampanya na ipaliwanag ang mga platform of government ng kandidato na iniendorso niya sapagkat ang kaya niya lang gawin ay ang sirain ng gobyerno, pagmumukaing may mali ang gobyerno at sila po ang tama. At kayang-kaya ni Sara Duterte bilugin ang utak ng mga Duterte diehard supporters na nabubulagan. Yung mga DDS na mawalang konsensya na kahit gaano nakaganda ang programa ng gobyerno, hindi pa rin nauunawaan sapagkat nababalot ang kanilang puso at kaisipan sa pagsuporta sa mga Duterte na puro lang gulo, galit, at walang kwentang mga pananalita ang alam na ipaabot sa taong bayan. Paninirang puri, akusasyon dito, kaliwat kanan na akusasyon na hindi man lang nila kayang patunayan. At mga kamunting tinig, only yan lang ang isang kandidato, yan lang isa sa mga nag-endorse sa kandidato na walang ibang ginawa kundi puro kasiraan ng kalaban ng kanyang kandidato na iniendorso. Kung mai-evaluate po natin, mga kamunting tinig, ang ginagawa ni Sara Duterte ay negative campaigning. So again, uulitin ko, kayo na mga taga Metro Manila, papayag ba kayo na butuhin nyo si Isko dahil sinira ni Sara Duterte ang presidente? Botohin ng taga Metro Manila dahil andyan sa harap niya yung kapatid ni PBBM na walang iba kundi si Aimee na tawang-tawa at sayang-saya habang sinisira po ang mahal na presidente na kapatid niya. So bubutuhin nyo ba yan si Isko Moreno dahil ang nag-endorse sa kanya ay naninira? Kasi kung sino po yung what we call this, yung nang-i-endorso, aapektar yan sa ini-endorso. Sa bagay, kung pakapalan lang kayo ng muka, di
magpakapalan kayo ng muka. So kayo mga taga Metro Manila, kung butuhin nyo si Isko Moreno na pinagtatawanan ang hinahamak, binabastos at sinisiraan ni Sara, eh di kayo na. Alam ko matalino ang mga taga Metro Manila. Alam ko may puso ang mga taga Metro Manila. Alam ko hindi man mamanipulate ang mga taga Metro Manila. Sabi ko nga sa inyo, bubutuhin nyo si Isko Moreno, lalayasan ni Isko ang Manila. 3 taon lang yan siya dyan sapagkat may balak sila na magtandem ni Sara Duterte. Tsaka pinapalutang na yan. So ito mga kamunting tinig ang naging dahilan kung bakit tayo ay hindi po tayo tumigi-tigil sa pagpapaliwanag sa tao. Na itong si Sara Duterte, gulo ang dala nito sa Pilipinas. Yung maamong muka ni Sara Duterte, naku, parang ano pala yun? Parang aswang na handang manipsip ng dugo kung kinakailangan. Wala yan. Nag-endorse si Sara Duterte dahil kaibigan niya ang in-endorse niya sapagkat wala siyang alam sa kung ano man ang plataforma di gobyerno ng mga kandidato na ini-endorse niya. Kasi kung alam ni Sara Duterte, ang platform of government, halimbawa ni Villar, ni Isko, sino pa ba yun? Ni Aimee. Dapat yun ang ipapaliwanag niya sa tao. Ano ba ang plataforma di gobyerno ni Isko? Ano ba ang platform of government ni Aimee at saka ni Camille Villar na kailangan pong pagkatiwalaan si Sara para butuhin itong mga kandidato na ini-endorse niya? Di ba wala? Bakit ka pa mag-endorse kung hindi mo alam kung ano yung platform of government ng mga ini-endorse mo? Maliban lamang sa para gusto mong manalo, sirain mo yung gobyerno. So, hindi po magandang halimbawa yan. Yan ay galaw ng isang madumi, yan ay galaw ng isang tinatawag na mapanira na kandidato na para lamang po sa kaniyang personal vested interest. Kayo na taga Metro Manila, gagamitin kayo ni Sara Duterte. Tandaan ninyo, Tandaan ninyo, gagamitin kayo ni Sara Duterte. Pati si Isko gagamitin ni Sara Duterte katulad ng paggamit niya kay Camille at saka kay Aimee. Kahit alam natin na magkaibigan sila. Pero sa mga ugali na mga ganon, sigurado tayo na darating ang panahon, magrambulan din itong mga animal na ito. So yan po mga kamunting tinig, ang mga nangyayari. Papayag ba kayo sa isang nag-endorso? Butuhin nyo yung in-endorso niya na walang iba kundi yung manira, pagtatawanan, kung sino yung gusto nilang pagtatawanan, tapos idadaan sa mga joke-joke, idadaan sa mga pasakalye. So wag tayong pumayag, lalong-lalo na sa Metro Manila. Kasi pag once binoto nyo si Isko Moreno, naku, magsisisi kayo. Kasi makikita mo, akala natin mabait si Isko. Yun pala, imagine mo, binabastos na, sinisiraan na ni Sara Duterte. Si PBBM at ang gobyerno ni PBBM, tawang-tawa si Aimee, tawang-tawa si Isko. Anong klaseng halimbawa sa mga kabataan ng Metro Manila ang ipaabot nila kung ganun ang kandidato na butuhin po ninyo? Plus, ito pa mga kamunting tinig, si Sara Duterte. Si Sara Duterte, makukonvict na yan. Si Sara Duterte, impeach na yan. Si Sara Duterte ang nag-iisa ngayon na kandidato na umiikot sa Pilipinas para lang ihayag na may isang balak tumakbo sa pagka-presidente. Yung kanya mga kinakalaban, tahimik. Hindi po nag-uusap ng politika. Sinusuportahan ang legislative agenda ng ating mahal na presidente para ma-realize ang 2023 to 2028 Philippine Development Plan under Marcos administration. Ang programa ng ating gobyerno ay para sa pangkalahatan. Wala pong pinipili na taong bayan na pagserbisyuhan kahit ikaw ay kakampi o kalaban ng pamahalaan under Marcos administration. Lahat pantay-pantay. Kaya lang, syempre, aminin natin, hindi man po maibigay lahat ng ating Pangulo yan, pero ginagawa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng makakaya para nang sa ganon, makakaramdam tayo ng katiwasayan at sa susunod na mga henerasyon, hindi maghirap yung ating mga apo, mga kabataan at mga kamag-anak na bagong sibol o yung susunod na henerasyon. Pero ito mga Duterte, sa pangunguna ni Sara, dahil si Sara, ang tatay niya nakakulong na yon, di natin alam kung buhay pa ba yon na makabalik sa Pilipinas o nakasulod na sa garapon or sa lalagyan ng ketchup or di kaya sa lalagyan ng toyo na hindi natin alam
kung ano yung magiging kapalaran ni Rodrigo Duterte. Pero klarong-klaro po talaga na hindi po makapangampanya ang mga Duterte, ngayon lalo na si Sara, sa mga kandidato na i-introduce niya kung hindi siya muna manira sa gobyerno. Bakit kailangan yung gamitin ang ganyang klaseng style? Ha? Dahil alam ninyo na may mga mauuto kayo na mga Pilipino na kapag magtapang-tapangan kayo, mag-aanghil-anghilan kayo, demonyo pa rin ang turing ng sambayanang Pilipino sa inyo dahil mga traidor kayo sa bayan. So yan po mga kamunting tinig. Nais ko lamang pong ipaliwanag sa inyo at nais ko lang pong sabihin na paulit-ulit kong sinasabi, gumising kayo mga Duterte diehard supporters. Dahil hindi maganda na bumoto kayo sa kandidato na in-endorse ni Sara na ang pundasyon ay ang paninira, panunuya at kung ano-ano pang pang-aalipusta sa mga kalaban nyo sa politika, lalong-lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw, Isko Moreno, di namin nakalain na ganun ang ugali mo. Can you imagine, binabastos ng presidente, binabastos ng gobyerno, patawa-tawa ka pa rin, tapos papasok ka sa gobyerno, magserbisyo ka sa gobyerno, tatakbo kang mayor, then after 3 years, lalayasan mo ang Metro Manila dahil nasisilaw ka palagi sa mataas na posisyon dahil ikaw ay ambisyoso. Katulad kayo ni Sara Duterte na ambisyosa. Si Amy nadala na rin, pagka-ambisyosa na rin. So gusto ko lang ipaalam sa taong bayan, huwag tayong magpalinlang sa mga malaanghel na imahe ni Sara Duterte. Magkonsulta tayo, maging mapanuri, 'di ba? Dapat anuhin natin yung wisdom. Huwag basta-basta maniwala sa mga ganyan dahil gumagamit ngayon ng maduming laro si Sara Duterte para kayo na mga Duterte diehard supporters na nagdududa na sa kanyang kakayahan sapagkat samot-saring anomalya ang kinasasangkutan, mapaliwanagan. Okay? So, kayo po ang target ng channel na ito. Kayo na mga undecided, mag-decide kayo. Suportahan nyo ang gobyerno, suportahan nyo ang Pangulo, kaysa susuporta kayo sa Vice Presidente at sa mga kandidato na walang ibang kapital, kundi pagtungtong sa entablado, kasiraan ng tao at ng taong bayan at ng pamahalaan ang kanilang inuuna. Napakadumi maglaro. Ang tawag po dyan sa ginagawa ni Sara, negative campaigning. Si PBBM, nag-endorse ng kandidato, pero hindi po naninira. Si Sara Duterte, nagpapaaway. Nagpo-project na kinawawa ang dalawa sa alyansa. Walang direksyon ang alyansa, kaya lumipat. Nako, Santissima Trinidad, yan ay manipulation. Yan ay klaro-klarong pagmamanipula sa utak ng kawawa nating mga kababayan na kung saan nabulag pa sa malaanghel na mga imahe ng mga Duterte, yun pala'y mga propeta ng kadiliman. So kayo po ang maghusga, taong bayan. Kasi ako, nagpapaliwanag lang ako. So huwag kayong magalit kung sinasabi ko na ang style ni Sara Duterte, negative campaigning. Kayo mga taga Metro Manila, magpauto kayo kay Sara Duterte, magpauto kayo kay Isko Moreno, magpauto kayo kay Amy Marcos. Problema rin yan ninyo pagdating ng panahon. Pero naniniwala ako na matalino ang mga taga Metro Manila. Naniniwala ako na may prinsipyo ang taga Metro Manila at naniniwala ako na law-abiding at may wisdom ang taga Metro Manila na hindi iiwan ang gobyerno na pilit sinisira ng gustong pabagsakin ang ating mahal na Pangulo. Mantakin mo, gumawa na ang Pangulo ng programa through coordination of local government, Department of Agriculture and National Food Authority. Binaliwala pa ni Sara Duterte ang essence ng pagbenta ng gobyerno ng bigas sa halagang 20 pesos na ang quality ay nasa 33 to 35 pesos per kilo. Hindi po pagkain ng baboy, hindi po pagkain ng hayop ang gustong ipakain ng gobyerno sa taong bayan. Yan lamang po ay bunga at dala ng paninira ni Sara Duterte sapagkat siya ang BP na walang alam. Mangmang, uplok ang tawag dyan, tanga kung sa Ilonggo pa. Hindi nag-iisip ng pagkakaisa. Masaya si Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado
na makapanira, makapanuya, at kung ano-ano lang na kasinungalingan ang sasabihin sa gobyerno. Masaya si Sara Duterte kapag may nagpapalakpakan na mga Pilipinong nauto ng kanyang mga matatamis na mga salita. Masaya si Sara Duterte na mag-endorso ng mga kandidatong walang ibang hangad kundi suportahan ang puwersa ng kadiliman na ipinapakalat nitong kampo ng mga Duterte na ito. Taong bayan, huwag ipagpalit ang boto dyan po sa mapaninlang ng mga kandidatong iniendorso ni Sara Duterte. Sila po ay magiging senador at magiging mayor para kay Duterte. Hindi po senador o mayor para sa taong bayan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Nagsasabing, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bago tayo magpaalam, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And syempre, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng mga updated videos and syempre magla-live stream. Pwede rin kayo mag-join sa ating munting tinig community. I-click nyo lang po yung join at mamili kayo sa kung ano po ang inyong gusto. Taong bayan, huwag suportahan ang mga kandidatong iniendorso ni Sara Duterte at huwag po nating hayaan na makaupo si Sara Duterte bilang Philippine President. Sapagkat kung nilugmok ni Rodrigo Duterte ang kayo ng Pilipinas, babagsak ito kapag si Sara Duterte na malas ang magiging presidente ng ating inang bayan. Salamat po at mabuhay po tayong lahat, mga kamunting tinig ng ordinaryong Filipino. Adios!